đến giường em. Pacific, welcome to Hanoi Bai International Airport. Cebu Pacific, welcome to Hanoi, Vietnam. Hi guys! We're finally in Yeah. Vietnam! Ayan, so nandito na tayo ngayon sa Hanoi. So, ayan, ang liit lang pala ng Hanoi guys. So, para siyang Suvarnabhumi Airport ng Thailand. Ayan. Ano masasabi mo sa Thailand? Hi. Ano masasabi mo sa Thailand? Ayan. Ay, Thailand. Vietnam. Vietnam. Ayan. Bago kami bumaba, makikita mo puro green talaga. Puro palayan, no? Tapos maliit nga lang yung airport. At ang first line of business is Mag-withdraw. withdraw ng cash. Ayan. So, sa mga vlogs na napapanood namin, sa Agribank sila nag-withdraw. Meron pa isa silang wini-withdrawhan eh. So, yun. Hanap muna tayo ng withdrawhan. Ayan. So, maghahanap muna kami ng withdrawhan sa Agribank or kung saan mang walang transaction fee. So, search muna namin. And then, bibili tayo ng SIM card. $84,000 yung transaction fee. So guys, ay nag-withdraw kami dito sa Vietinbank and Autobank. Sa Vietinbank, ang transaction fee or ATM withdrawal fee is 55,000 Vietnamese dong. And then sa Autobank naman, mas mataas siya, which is 84,000 dong. Also, yung dalawang banks na yan, ito kasi yung Agribank, yung Agribank kasi yung sikat because you can withdraw as much as 3 million. Pero for Vietin and Autobank, 2 million lang yung max. Ayan. So, bale paglapas nyo dito sa may kuha na ng baggage, dito sa side, sa right side, makikita nyo agad tong Vietel. Ito yung common na kinukuha na ng SIM card. So, dito na lang din kami kukuha ng SIM card. Hello, can I check for the prices? Price? SIM line. Don't have unlimited. Ha? Wala silang unlimited. Ano ba yun? 6 gigabit. Ay, mataas na yun. Hindi kita one. 350. 794. Isa. Oo. Yes. Can I check the prices? SIM card. Yes. How long stay? 7 days. 7 days. You calling? No calling. Just data. Speak. Puro ganun yung price nila. Unlimited. Unlimited a day. Yes, unlimited everywhere. May 7 Oo, parang ganun nga. How many SIM? Is this good for 7 days? Yes. Okay. So, ayun guys, parang ito yung common nila, yung unlimited high speed, tapos 350 VND. Sige. Why is the first one common? Many customers. Yes, because Why? we are Near. Yeah, we are so far. Yeah. But all same prices. Yeah, same company. All the customers are there. Yes. This is your old SIM. Yes, Yeah. thank you. Không gửi tin nhắn luôn. Ayun guys, so yung pinunta namin kanina na nabilihan ng SIM card, wala kasi kami nakita na parang nag-offer ng unlimited dito sa harapan, sa una. So yung nandun sa pang 1, 2, 3, parang pang 4, Private. yung Skybit yun. Nag-offer sila ng unlimited. So, Unlimited daily Oo. for 7 days for 350,000. which is Vietnamese 794 pesos. 794 pesos. Which is same din ang price dito sa may Vietel. Media. Puro Vietel naman. Ang in-offer lang nila is 7 gigabytes per day. 6 gig, 3 gig a day.
So, para wala na tayong putol ng ng data, nag-unlimited na kami. Ayan. So, ngayon, tatry na namin mag-book ng Grab. Try na natin if Grab is working. So, may SIM card na tayo, may money na tayo. Uupo muna tayo. Try muna natin. Kasi ang dami tao. Let's go. So, yun. And then, kamukha natin sila. May Popeyes dito. Wala pa po kami energy. So, may Popeyes. Ano yung Garan? Garan Popeyes. T-Live. Yan yung mga kainan dito. Tapos marami din ditong budol, guys, ha. Lahat ng titigan nyo. Oo. Ayun, tingnan mo, napatingin yung So, andito na tayo, nakaupo muna. Ang gagawin natin is, magbubook tayo ng Grab. Papuntang hotel natin. By the way, yung check-in nila is standard, 2 p.m. Pero dahil ang aga ng flight natin, our flight was around 5:10 a.m. from Manila to Hanoi. Tapos, Hanoi pala is 1 hour behind Philippines. Ayan, so I'm opening the Grab app. Ayan, automatic na yung Grab app na mag-update Ayun, sa Vietnam. oo nga. So, kung may Grab app ka na, no need to reinstall. Ayan, yung Grab natin papuntang Old Quarter na yun, di ba? 278,720 Vietnamese dong. Ay, perfect. Tapos, magkano siya in peso? It's 632 pesos. Perfect. So, let's say meron pang toll fee. Pwede na din, para ka lang din Skyway, tapos na IAX. Ayan, so book na kami ng Grab. Book ka na? Are we ready? Meron to agad kasi so ayan, palabas na tayo. Pillar 11. Saan yung Pillar 11? Ah, okay. Dito nga. So guys, yung naamoy ko is rugby. If I'm not mistaken. And then, yung weather niya, parang Philippines. Pilipinas talaga weather niya. So, andito na yung ating, ayun na, let's go. Yung Grab natin. Hello. So for today, honestly wala talaga kaming itinerary because kasi parang this is a free day for us kasi tomorrow meron kaming whole day tour sa Ninh Binh. So parang gusto lang namin makilala ang Hanoi for today. Familiarity muna. So yun, punta muna tayo ng hotel namin. We're on our way to our hotel which is in Hanoi Elite sa Old Quarters. And then, check namin if pwedeng mag-early check-in. Iyon. Tapos, after that, tsaka kami mag-explore around the Old Quarter area. Yun po. Yun. Tapos, nakita namin sa weather app na maulan daw today. So yan, naka-sandals lang kami. We don't plan to change para if ever maputik, hindi masisira ang mga sapatos. Ayan lang. We'll update you later. Chung đến cuối cuộc đời dù bận đến mấy cũng vui những phút thành. Hi guys, so ayun, nandito na kami sa hotel namin sa Elite Hanoi Hotel dito sa may Old Quarter. Hindi, yun yung nakalagay. Elite Hanoi Hotel. So yun, may pa-welcome drink sila. What's this now? Bubble something? Herbal tea.
Mm. Lasang healthy. Tapos, hindi kami pwede mag-early check-in because walang available na room. Pero pwede na daw kaming bumalik ng 12. By the way, from Noybay International Airport to here, parang it took parang mga 40 minutes kasi traffic. Kasi parang a few days ago, meron silang bagyo. Tapos makikita mo yung mga puno nila nagbagsakan talaga. Yung malalaking puno. Parang mga balete tree. Molave. Doon masasabing malakas yung bagyo dun dito. Pero nonchalant lang sila. Parang hindi sila bothered. So yun. Sanay ata sila sa bag. So, sayang naman yung oras. Lalabas muna kami to have coffee. And bonding. Tapos may ganito din. Parang potato. Sarap. Ang weird, parang matamis na maalat. Parang ketchup. Update na lang namin kay later pag lalabas na tayo sa old quarters. Ano sinabi mo kay Lakosh? Well, yeah, this is one of the most famous street in Hanoi. This is the beer street here. Yeah. Beer Street. Yeah, very very busy, and you can go there to enjoy some beer or hot pot, street food, and listening music. They also have very big bar over there. What beer do you recommend? Actually, in Hanoi, that the best one you can try is the beer. Bia. Beer Hoi. Yeah, this is a Vietnamese beer, and I think this is one of the cheapest beer in the world. Yeah, it's just around $1 for 2 beers. Yeah, Wow. yeah, but it's really Very good. cheap. Yeah, and after that, if you go for the same way, and then you turn left, and you go straight for around 5 minutes by walking, you can go to visit the center of Hanoi. Here is the Hoa Kiam Lake. Here. Yes, and we have a lot of the activity at night, so I think the best time, I think you can visit that every time.
O sa egg coffee. Ayoko na lang mag-split kasi pag sinabing egg coffee parang naiisip ko, lasa siya. Malansa. Oo, malansa or bugok, ganun. Sarap. So yun. Ang dami Excited Pinoy ka na? guys. Ang dami Pinoy. Excited ka sa egg coffee? Yeah, I'm so excited. We ordered iced coffee kasi sobrang init. Humid ngayon. Walang araw pero ang lagkit. Alam mo yun? Oo. Ano bang 29 gawin sa Mukhang uulan. Ayan, so guys, nandito na yung ano natin. So, tatrainim ako yung Yung egg coffee nila. sa akin. Ice yung binili namin ngayon. Sa akin yung ice egg cocoa. Ayan, so try na natin siya. Kasi hindi daw siya masarap pag mainit na. Charot! So para siyang halo-halo guys. Nakamix na yung egg niya. Sige. So, una tikman natin yung egg. Yung parang pinaka-cream niya. Ako natatakot eh. Ayoko. In fairness, hindi siya lasang egg. Para sa akin, lasa siyang merang. Oo. Okay, ako naman. So yung sa akin is yung egg cocoa. Ang sarap! May pagka-leche flan. Parang merang, no? Oo! Ang sarap niya. Tapos may ano sa akin kasi, yung cocoa niya, parang medyo lasang Milo siya. Ang sarap. Tapos iba yung atake niya pag hinalo mo na. Para siyang frosty. Para siyang very creamy na yung magiging kape mo. Kape? Di naman. Tikman mo. Try ko naman yung egg coffee. Ay! Ang sarap! Matapang yung coffee niya. Yung sa akin pabebe naman, parang dessert. Yan lang, so I would rate this, yung sa akin siguro 8 out of 10. 9 out of 10. Yan lang, we're gonna enjoy our drink. Hi guys, so ayun, kakatapos lang namin Cafe Giang. Cafe Giang. We'll definitely recommend for you guys to try the egg coffee, and kung hindi ka mahilig sa coffee, egg cocoa. It's really nice. So now, we're off to Hoaloa Prison Relic. Yun yung parang old prison museum nila. Yan. So, ito yung kagandahan sa ating free day today kasi nakakapag-travel talaga tayo. Continuous. Yes. So, punta lang tayo. Kung saan pwede. Yes. So ngayon, nag-book ako ng Grab. 4 minutes away na si Kuya Grab. And from here, from Cafe Giang to Hoaloa Prison, 33,280. Grabe yung mga presyo na. So around 70 pesos. Yan. And 8 minutes lang. 8-minute drive from here. Yes. Ano Grabe guys, tingnan nyo. Ganito karami yung motor sa kanila. Parang dinodominate na nila yung transportation dito. Tapos sila pa talaga yung mga tama talaga. Cheret! Hi! So ayan guys, nandito kami sa labas ng Hoalo Relic. Hoalo Prison Relic. Ayan, isa siya sa pinupuntahan din dito. Ayan, so isang sikat din tong lugar dito sa Hanoi, Vietnam, kung saan pinapakita nila yung old prison nila. So dito makikita niyo yung mga
nakulong nung revolusyon nung nangyari dito sa Hanoi. So tara, puntahan natin sila. Tara! This was the actual picture inside the cell. Wait lang. Ano. So guys, this is the actual picture of the cell D Inside. inside. Yan. Tapos ito yung death cell nila. Oh my God. Diyan So, yung dyan mga sinisintensyahan. ng pagkamatay. Oh my God. Tapos tingnan mo yung detention room. Ito yung pag parang Bartolina nila. Mm-mm. Ito na yung kitchen, guys. Oh. Ito yung real photo. Real photo. Yan. Pati public bathroom nila. Look at the public bathroom. Guys, this was the actual door. Sa prison. This is the main gate of Powalo Prison. Tignan mo naman daw yung Grabe. Hindi ka na So guys, this is the Blanchette. So this is the political prisoner. Political prisoners used in the prison. So, ay mga gamit nila. So yun yung mga gamit nila. Tsaka yung blanket. Look, may mga bloodstains pa. Hindi ba putik yan? Tình yêu ấy bền lâu càng đậm sâu. Guys, nakikita niyo ba to? Yan. Ito yung pinaka-toilet area nila way back in 1931. So, ang ganap, hinahayaan nilang mag-earn na hihi yung mga prisoners sa harap ng mga inmates nila. Ayan, pakita mo yung kung nasan yung mga inmates. Yan, sa harap. Tapos, habang ume-earn na sila, hindi pinapalinis ng warden yung earn na hihi para dumaloy sa loob ng kwarto yung amoy. So, they're making the most out of hell nila dito. Grabe. Oh my God, ang init. Tôi đứng nhìn từ phía xa, nỗi đau này xem là không hay, mà người đâu hay, người đâu thấy tôi đau vì ai. Sẽ xoay bước vội ngày người chung đó. Ganyan lang ka. Okay na yung feels. Pati yung amoy. Hi guys, so ayun, kakatapos lang namin sa Howalo Prison. So if wala ito sa itinerary nyo, definitely masasuggest namin kasi number one, super affordable lang na entrance fee. Around 100 pesos. 1,000 dong. And then parang ma-amaze ka sa mga history, sa mga nangyari way back 1896. Kung paano Kung paano sila Kinonod- naglaban sa kalayaan nila. Yes. So, maswerte tayo ngayon kasi, di ba, hindi na natin kailangan ipaglaban. Dahil pinaglaban na nila. Hi guys! Hello, so ayan, nakapag-check-in na tayo finally sa ating first hotel dito sa sa Hanoi. And this is Elite Hanoi Hotel. Ayan, so napanood ko siya sa isang vlogger and then nakita namin sa review na malaki nga yung space, tapos malamig yung aircon, malapit lang sa pinaka-main ng old quarter. So, tama naman lahat yon. And then,
Share ko sa inyo, pull up ko lang yung Agoda. So, share ko sa inyo kung how much ito per night bago malupat ang camera kasi kulay pula na siya. Pakasaglit eh. So, itong Hanoi Hotel, na-book natin siya for a total of... Ang binook namin pala guys is superior double bed. Ayan. So, yun yung binook natin. Amounting to 3,751.68. Yun. For 2 nights na yun. And then, anong sabi nung reception pagdating natin? Ano daw, upgraded daw kami sa, anong room to? Deluxe daw. Deluxe room. So, bigger siya, tapos bigger din yung windows. Ang reason daw is, ito daw kasi yung natitirang vacant or bakante. So, upgraded ng hindi inaasahan. Yes, and napapanood namin sa mga vlogs na normally pag nagche-check-in na yung Pinoy vlogger na pinapanood namin, lagi silang na-upgrade. So, mukhang totoo nga talaga. Mukhang na-upgrade nga dito. Ayun. Ayun lang. May cons lang. Na-upgrade nga tayo. Pati yung level ng floor, na-upgrade. Yes, nasa 5th floor tayo ngayon. And karamihan sa mga low-rise na hotels, wala silang Elevator. ayun. So, up and away ka dyan. Pero, kung may maleta naman kayo, patutulungan kayo ng mga receptionist sa pag-akyat ng luggage. Ayun lang. So, kung gusto nyo makita yung itsura ng hotel na ito, ng room na ito, maglalagay tayo ng montage. In 3, 2, 1, pasok! And kung interested kayo sa hotel na to, I will link it down below. You can use my link down below for the Agoda para ma-check nyo siya and mabilis magkaubusan ng ng mga availability ng rooms. Kaya book nyo na agad. Tapos ang kagandahan dito, approachable yung yung nagbabantay. Bibigay nila lahat ng mga things to do in Hanoi, mga ganyan. Tapos yung mga famous sightseeing dito. Tapos yung mga pwede nyong pagkapihan, ganyan. Kainan, shopping. Ibigay nila yung mga yung mga the best. Kung ano malapit sa hotel na to. So yun. And then yung receptionist, ang name niya Michael. And then yung guy na yun is very good in English as well. So hindi kayo magkakaproblema. Tapos kung wala pa kayong mga book na travels or tours, meron sila dito. Pwede kayong mag-book dito. Ayun lang. Thank you so much. Hi guys. So andito kami ngayon sa Pho Ten Lee Kwok Su. Ayan. So nandito kami ngayon sa one of the most recommended pho. So, ilang beses niyo ako maririnig magkamali, guys, kung paano i-pronounce yung pho. So, forgive me. Ayan, so, tatry natin siya. Pakita ko sa inyo yung menu. So, ayan, pause nyo na lang. So, ito yung half done beef, well done beef, half done with well done beef, brisket with flank beef, half done with flank beef. Yan. So, ito, Michelin Guide Star to ng 2023 based sa aking research. And then yung prices niya is relatively affordable. So, ito na siya agad. Okay. Ito ba siya? Ito ba siya? So, we ordered the well done beef.
Ang pangalan niya is Shin. For 65,000 Vietnamese dong, around 130 pesos. Oh my God. Lasang-lasa yung broth from the beef. Tapos, hindi siya super alat, pero alam mo yung maumami. Ang sarap ng soup. Like naman yung beef. Yung beef. So, hindi ako mahilig sa mga raw na beef. So, try ko yung well done beef. Sobrang sarap. Your turn. So first, tikman muna natin yung sarap. Lasang-lasa mo yung broth ng beef. So ngayon, First mo, first mo na talaga. Test mo na ito. bukod dun sa ako kasi nakapahinga before sa ako sa Manila. hindi natin. Ang sarap ng beef. Para siyang wala stick. Kung alam niyo yung wala stick. So nilagyan namin guys ng spice. Kasi hindi siya maanghang. Ano? We can see. Power ang ano yan? Seryoso? Sarap na may konting asin. Mabilis na lumamig guys. So pagka-serve, tama ng daldal tayo na agad. Marap din yung noodles. For 130 pesos, okay naman sa isa. Perfect sa umuulan na weather. Ano nga pala ngayon? It's September 9, 8:01 p.m. And guys, sobrang lakas ng ulan. Umuulan sa labas. Nilaban namin ito. Pero dahil first day namin sa Vietnam, sa Hanoi, sarap ng sabaw. Winner ng winner yung broth. Yun lang muna, we're gonna enjoy our food. So, ito ang nangyari after less than 10 minutes. Naubos namin siya, guys. Super sarap. So, kung naghahanap kayo ng best pho here in Hanoi, Pho Tan Lee Quoc. So guys, ganito yung itsura ng old quarter ng gabi on a rainy night. Ayan. So, kahit umuulan, deadma lang sila. Patuloy lang ang buhay. Patuloy lang ang buhay. Yan, puro western yung nandito guys. So, ang cute-cute nito, pottery class. Kung anik-anik na mga babasagin. And dito sa Hanoi guys, natutunan namin naging matapang. Kailangan matapang ka sa pagtawid, ganyan. 'Di ba? So, isa pa sa napansin namin dito sa Hanoi is sobrang daming massage. Spa and nail. Lagi niyang katabi restaurant or coffee shop. So ayan guys. Ngayon naman ang gagawin natin is magpupunta tayo dun sa The Roti.
Yung Dorothy is mga buns naman siya. So para matry natin kung ano lasa ng mga coffee bun nila or yung bread. Yan. Ito siya guys, Dorothy. Vanilla ata. So yan yung flavors nila. Tatry namin yung vanilla. May And matcha, then, tanong muna vanilla. natin. Hi, do you have this one? One. And then vanilla one. Strawberry. So what's that? Binili ko yung coffee roti na. Anong coffee roti? Coffee roti nga yan. Okay, fine. Kasi coffee yung nasa ibabaw na. Parang ganito yung binili natin sa Korea. Yes. That's how much? This is flavor vanilla, 20,000 Vietnamese dong. So, that's 40 pesos in Philippines. So, ngayon, check na natin kung ano to. Matigas? Oo. Malutong yung labas. Ay! Crispy on the outside, chewy on the inside. Tapos, makita mo yung feeling niya. Sarap. Yung vanilla niya medyo buttery. Sarap. Ang sarap. At malinis pa. Solid. Ayun, so ako naman. So yung in-order ko naman is the matcha and chocolate kasi lately super obsessed ako sa matcha. So yung itsura niya, hindi siya ganun ka-green. Hindi. Ay, amoy matcha siya. So, same price, 20,000 daw. May hint siya ng matcha. Hindi siya super matcha, pero sobrang chewy niya. Sa loob, ang crunchy yung laba. Chocolate yung loob. Wala pa. Okay, try ko ulit. Wala pa dem. Isa pa daw. Naka-pressure. Ayun, lumabas din siya. Ang sarap. Anong lasa nung iba? Nung labas? Buttery, creamy. Yung ibabaw niya, hindi ko alam kung may flavor, pero ang sarap. Parang coffee nga yun nasa ibabaw. Hashtag Biik recommends. Hi guys, so ayan, nandito naman kami sa second na coffee shop na itatry namin dito sa Hanoi and it's called Kong Cafe. Ayun guys, so try namin ang coconut coffee nila. I will try the coconut green rice. Ako yung plain na coconut ko. Feeling ko wala pang coffee. Coconut green rice. Let me try. Para siyang ano, coconut shake. Or coconut shake. With liquor. Ang sarap. That's the green rice. Sobrang unique ng lasa. Tapos, marirecommend ko sa kung hindi ka mahilig mag-coffee. Tapos gusto mo din matry yung coconut nila. Kasi nila puro coconut coffee. Sana rin tayo, sir.
Kami, kape siya na may coconut milk. Machine. Parang safe na iced coffee na may coconut milk. Masarap. Masarap siya. Pero parang in-expect ko na yung lasa niya. Expected na common na. Oh my God, so good. Ano ang sarap? First po, coffee kumata. May condensed milk parang may condensed milk. Ilan yung try? Hindi ko kala saan yung coconut masarap. Sa dulo, sige pa. Ang lasa din sa akin parang siyang frappuccino na blended drink. Pero masarap. Pero hindi ko lang masabi na coconut siya. Ewan. Or dahil yun ang unang hanapin baka. Masarap yun. Ito bago siya. Must try ito. Yung green rice, coconut. Para siyang kakanin na drink. Pero ang sarap. Diba? Imagine niyo yung biko. May pandan biko ba? Kunyari pandan biko. Nilagay mo siya sa coconut shake. Ganun siya. Sarap. So, yung rate na to is 65,000 per biko. So parang 240 na lang. Yan. Sobrang refreshing. Yun lang, we're just gonna enjoy our train. Ano na nga yan? Kaya hindi mo malasap. Vậy cô nói đưa em còn lần mấy mờ yêu em bao lâu anh có đâu mà phút